Hello guys, nandito na naman ako at eto, pag-usapan uli natin ano, kumuha lang ako ng mga video clips, maliliksing clips regarding sa nangyaring Blue Ribbon Committee hearing kahapon. So eto, dalawang clips lang ito at ating komentuhan at ating pag-usapan, okay? Unahin natin itong sa dalawang nagsasabi na sila, ito yung dalawang testigo sana na against kay Martin Romualdez pero mukhang sablay. Sige, let's go. Yung taong mag-identify dun sa taong kikilalanin. Thank you, PG Dong. Sige, say your piece. Your Honor, gusto ko po sanang ma-identify po muna yung dalawang nagtuturo sa akin kasi kahit ni minsan po, hindi pa po ako nakakapasok sa South Forbes Park. Hindi ko pa nga alam kung ano mga uri ng mga Guys, alam nyo, maaring hindi kilala. Ito personal kong pananaw. Maaring hindi ka talaga kilala nitong anong pangalan, si Carly Discaya, yung dalawang babae, yung dalawang witness Pero I doubt, nagdududa kung hindi pa ito nakarating sa Forbes Park, no? Maaring sa bahay ni Martin, maaring hindi, pero yung hindi ka nakarating sa Forbes Park, ewan ko lang Pero pwede rin naman, baka wala siya kaibigan. Pero kontraktor ito eh. Imposible itong walang kaibigan. Pero maaaring hindi talaga ito nakarating sa bahay ni Martin. At iba yung, at dito sa issue na pinag-uusapan, baka malayo nga. bahay meron doon. So, malabong-malabo po talaga at wala po akong inuutusan na kahit sinong broker kasi takot po akong bumili sa mga lugar na yun. Ang kaya ko lang bilhin po ng mga lupa sa lugar lang po ng mga Pasig na hindi ganun Hindi naman, imposible. Imposible naman hindi mo kaya ron. No, di ba? kamahal ang presyo ng lupa. Okay. So, yun lang yan. Maiksi lang yan. Na-discuss ko na ito sa inyo, no? About ito doon sa dalawang babae na gagamitin sana para maging witness laban kay Kong Martin. Ang problema, sablay. Sumablay doon dahil nga unang-una, tinanggi ni Diskaya. Ang pangalawa, hindi rin masabi ng mga babae na may transaction sila kay Martin Romualdez. Dahil wala talaga. At ang sinasabi nga nila, doon sa may-ari, doon sa nangungupahan pala dati, na amo nila. Ang problema, hindi rin naman ma-direktang napatunayan o napagtibay na ang katransaksyon nila ay itong si Diskaya. In short, sablay ang Rappler. Ang nangyari sa Rappler, puro chismis. Hoy, Rappler, magbagong buhay naman na kayo. Yung mga pagbabalita nyo naman, paminsan-minsan, wag naman puro chismis. Kung sayang pa naman nag-aano pa naman kayo, nag-validate pa naman kayo. Tapos nangyayari, chismis. Di ba, ang labo yung inyong mga sinasabi sa inyong mga articles, sablay. Hindi naman pala si Kong Martin ang may-ari. At hindi rin si Kong Martin ang katransaksyon. Isang private corporation. What the heck? Di ba? Sablay na sablay. Rappler, baguhin nyo. Magbagong buhay na kayo, oy! Wala Kahit anong pilit na ibaon si Kong Martin, wala talaga mangyari, no? Hindi, kahit anong pilit yung iugnay, hindi nyo maidikit Sa akin lang, tulad ng sinabi ko guys, maliwanag ang aking paninindigan. Hanggat walang maliwanag na ebidensya laban kay Kong Martin, susuportahan ko rin ang taong ito. Pero kung may maliwanag na ebidensya, ibang usapan na yun. Sapagkat bakit ko siya sinusuportahan, sinuportahan naman niya ang ating Pangulo. Yun lang naman yun. Hindi ako tawag dito, loyalista ni Martin Romualdez Lilinawin ko lang, sinusuportahan ko siya dahil sinuportahan niya ang ating Pangulo. At nakita ko naman na itong mga ibinabato sa kanya ay puro kwento pa lang. Wala pang matibay na ebidensya. Pero kung may matibay na ebidensya na, iba ng usapan yun. Diba? Okay, so kagaya nitong dalawang ito. Mismong si Senator Lacson na nagsabi, hindi pwede. Yung mga ganitong testimonya, ganitong mga ebidensya hindi magkakaari. Hindi ito tatanggapin. At hindi ito tatayo sa korte. Di ba si Gutesa nga, wala no show pa rin. Ang tanong, bakit?
Nasaan yung dating nagdala dyan? Di ba nandun naman, present naman yung nagdala dati? Bakit hindi niya uli madala si Gutesa? Kasi natapos na ang kasinungalingan. Yun lang yung ganun kasimple. Okay? So, punta tayo sa kasunod. Sandali. Mr. Chair, if the O, ayan na, yung nagdala kay Gutesa, ha? Pero punayin natin ang sinabi niya rito. congressman will be the one to identify or talk about the contents of the files, I don't think he is competent because he is not part of the PWH. He is not. O, ha? Hindi raw competent si, si Lepiste. Mga didilis, makinig kayo. Ang nag-uusap rito, 2 didilis, ha? Si Lepiste, tsaka isang si Marco Beta. Parehas din yung amo. Even a staff of DPW. He has nothing to do with the preparation of the entries, the consolidation of the reports. He has no personality to testify. I think what he can testify is limited only on how he was able to obtain the files. Sandali. Mr. O yun! Eto mga didilis, makinig kayo ha. Dito sa puntong ito sinasang-ayunan ko si Marco Beta. Sa tinagal-tagal na panahon, may nasabi rin itong tama. At may nasabing tama, tapos nirebuke pa, dinibag pa itong kanilang isa sa mga pambatong baliw. Si Lepiste Libenta Bobo. O di ba ka? Mga didilis. Anong sabi niya kay kulang na lang nasabihin niya, bakit ka naman paniniwala? Wala ka namang alam. Which is, totoo naman. Ano bang alam nito ni Lepiste? At yung kanyang ipapakitang dokumento, tama naman si ron, tama naman si Marco Beta ron. Papakita mo yan, ikaw lang naman na nakakaalam niyan at nagsasabing totoo yan. Ibig sabihin, self-serving lang yung sayo. Wala nga, hindi nga yan authenticated. Sino magpapatunay na totoo yan, di ba? Ang tanging totoo lang, sabi ni Marco Beta, ang pwede mo lang patunayan, kung paano mo yan nakuha. Pero kung sasabihin mo kung yan ay totoo, hindi mo mapapatunayan yan. Kaya, tama lang yung sinabi ni Marco Beta rito, kulang na lang patigilin niya ito. Totoo naman talaga. Wala namang kabuhay-buhay. Paano mong patutunayan yan? Patay na nga yung pinagkunan mo kung kailan pa namatay na tsaka mo ilalabas. Ang tagal-tagal na nabubuhay. September, nasa iyo na yan, hindi mo inilabas. Para inauthenticate sana. Ni Cabral, di ba? Hindi nga Di ba? So wala, barado siya kay Marco Beta sa bagay na ito, no? Barado. So Marco Beta, dito lang sa bagay na ito, pinupuri kita rito ha. Tama yung sinabi mo, sa tinagal-tagal na panahon may nasabi ka ring tama. Pero sablay, pero pagkatapos ito, sablay ka pa rin naman doon sa sinabi mo about sa pagpipilit mo, about sa restitution. About sa pagpipilit mo na mapasok sa WPP itong mga diskaya. Hindi nga nakikipag-cooperate sa sa DOJ, tapos sa Senado, tapos sa DOJ gusto niyo pa mabigyan ng WPP. Maipasok sa WPP. Sablay talaga. Utak ni Marco Beta buhol-buhol na. Buhol-buhol na, natataranta na, hindi na maisipan kung anong tama sa mali. Kaya nagkakaganyan niya. So yun lang. Sa mga bobong didilis yan, tatay nyo ay karton. Manatili kayo mga bobot may sayat sapagkat ang may sayat ay laging high blood. Bye!